So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, daanan lang natin guys ng saglit itong naging komento ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro ukol sa naging desisyon guys ng fiscal ng Quezon City Prosecutor sa pag-dismiss ho ng kanyang complaint na grave threat against dito kay former President Rodrigo Roa Duterte na meron hong nategi sa kanyang administrasyon na humigit kumulang 30,000 na mga tao sa pakikipaglaban sa madugong kampanya laban sa droga. So, nawiwirduhan lang kasi talaga ako, guys. And alam ko naman na madidismiss talaga itong kasong to. Lalo na yung kinasuhan, yung nasasakdal, ay yung former president, which is mga sariwa pa. Diba? May mga appointees pa yan dyan na natitira, may mga alipores pa yan dyan na natitira at makapangyarihan. Isa sa mga naging makapangyarihang tao din yan sa bansang Pilipinas. So, expected na talaga na madidismiss yung kasong yan. So, anyway, ang weird lang talaga, no? Ang weird lang talaga na parang halos hindi ko din maipaliwanag na bakit dinismiss yung kaso. Diba? Bakit dinismiss yung kaso? Sana yung prosecutor or yung fiscal, hindi kasi pinangalanan guys kung sino yung humawak ng complaint na to. Hindi pinangalanan. So, kung sino man yun, yung humawak ng complaint ni Franz Castro, mag-aral ulit kayo ng batas, no? Mag-retake ulit kayo ng exam para makita nyo kung sino yung totoong may kasalanan. Hindi yung puro lang kayo pag-i-emphasize ng mga propagandista nyo ukol dito sa amo ninyo, puro lang propaganda yung ginagawa nyo Hindi makatarungan tong nangyayari kay ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. Kitang-kita naman na mayroong pagbabanta tapos bulag na bulag pa din kayo. Ito nga guys, tingnan nyo pinagbantaan ng former president. At beside itong former president na to, sa kanyang termino, humigit kumulang 30K ang mga nasawi dahil sa madugong kampanya laban sa droga. Tapos hindi nyo man lang makita-kita yung pagkakamali. Huy, gising! Quezon City Prosecutor. Anyway, alam naman natin yung kalakaran ng bansang Pilipinas. So, wala na talaga tayong magagawa dyan. May pera yan So, hindi ko naman sinasabing binayaran pero iba talaga yung nagagawa ng pera. Anyway, basahin natin tong komento ni Franz Castro. Sabi niya, sa Impact Leadership ko to nakuha guys dismayado ako sa sinasabing pagbasura ng kasong grave threats na isinampa ko laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil di nito kinikilala ang takot na dinala nito sa aking pamilya. Para din itong pinagkait ang katarungan sa akin. Tama. Hindi pa namin opisyal na natatanggap ang desisyon ng piskal. Kailangan naming mapag-aralan ang desisyon at makipagkonsulta sa aking mga abogado para sa mga susunod naming mga hakbang. So, ang keyword dito is parang pinagkaitan guys ng katarungan itong si Franz Castro. Well, totoo naman. Literal na pinagkaitan ng katarungan itong si Franz Castro. Kagaya din ng isang teacher guys na nag-post sa Twitter idagdag natin to guys Naalala nyo ba guys nung May 11, 2020? So, during pandemonyo, napuputok yung issue ng pandemonyo nung time na yon. About sa 50 million na vaccine. And then, nag-post sa Twitter itong teacher na to. So, sabi niya, a 25-year-old public school teacher was arrested without a warrant by the National Bureau of Investigation. Dagupan District Office for allegedly offering 50 million reward through Twitter to whoever can kill then President Rodrigo Duterte. So, may teacher guys na inaresto without warrant because of the viral post na kung sino man ho ang makakategi
makakasyukti sa presidente noon, which is si Digong, ay bibigyan niya ng reward na 50 million. So, nakuha niya yung 50 million na yun, guys, na word because of 50 million vaccine. So, sinabi niya, nilagyan niya lang ng recaption ulit na whoever man, kung sino man ho ang makakapagtegi dito sa presidente ay bibigyan ng 50 million even though wala naman talaga siyang 50 million. So, inaresto siya, guys, without warrant of arrest. So, nasaan ang hustisya doon? Di ba parehas din ng pagbabanta? Same sila, guys. Nagbanta din. Itong si Duterte, na-dismiss yung kaso laban kay teacher representative party list Franz Castro dahil sa pagbabanta. And ito, guys, inaresto dahil din sa pagbabanta. Did you really get my point, guys? Nasaan ang hustisya dyan? See? Yung isa nagbanta sa Facebook. Kahit alam naman natin walang kakayahan na magbigay ng 50 million. Tapos, inaresto without warrant of arrest and then, hanggang ngayon, nagsasuffer pa din dito sa kulungan. And then, ito namang si Digong nagbanta on the national television, on air, pinayagan, nagmumura pa. Diba, binantaan yung buhay ni Franz Castro na dismiss ang kaso. Dinismiss ng Quezon City prosecutor. So, where is the justice here? Diba? Parang pinagkaitan nyo ng hustisya, diba, ng peace of mind, itong si Franz Castro. You know, the effect ng threat sa isang tao, pwede yung magkaroon ng damage yung utak niyan. Diba, araw-araw na pangangamba. We do not know kasi, you know, guys, pinagbantaan ka na on the national television. Diba? Lalo pat former president ang nagbanta. So, what do you feel? Talagang literal, matatakot ka. Kahit nga lang jokes na papatayin kita, nakakatakot na. How much more pa kaya kung pinangalanan ka? France, diba? See, where is the justice system here in our country? So, I think the prosecutor na humawak ng kaso ni former President Duterte, mag-aral ka ulit. Go back to the school and magbasa ka ulit ng libro and mag-retake ka ng bar exam. Kasi masyadong patay ang hustisya sa inyo You know, puro lang kayo pagpo-promote ng propaganda para i-uplift yung pangalan ng amo nyo. Instead na tingnan nyo yung pagkakamali. Diba? Over 8,000 people were killed during the administration of Duterte. Ukol dito sa pangangakampanya sa droga. Tapos yung iba mga blue collar pa. 'Di ba? So ayaw natin na may tumagak na dugot muli. 'Di ba? Nakakatakot kasi may pagbabanta na 'to So where is the justice here? Yun lang yung katanungan ko dito. Talagang literal na pinagkaitan ng hustisya itong si Franz Castro. But anyway, I respect the decision of fiscal, pero it's a kind of weird, 'di ba? Na dinismiss nyo ang kaso. Samantalang yung dito sa teacher na nagbanta din sa Twitter post yun, guys, nagbanta, ay hindi nyo dinismiss. Iba talaga yung nagagawa ng kwarta. Anyway, it's me again, guys, si Mim Hali. Siya yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.